gloves, yung ordinary, na pwedeng maproteksyonan yung palad mo. Pag nag-approach tayo sa ground, alin lang papaano ba? Ganito ba o ganito? Ano ba, may nakahiga? Sino ba nakakapag-responde sa inyo? Sino nakaka-responde sa inyo? Sa mga aksidente? Meron Sila. na? Ako, Wala pa? Okay, may responde kayo sa aksidente. pailalim. May nakahiga, wag na wag. Ano uunahin natin? Ganito o ganito? So, mali. Dahil mas makapal ito kaysa dito. So, sulot mo to, then i-twist mo. Saka kayo bubuhat. Ito, then twist. At wag kayong kung saan Papasok. papasok. Bakit? Kasi ginawa tayo ng Panginoon, napakatalino ng Panginoon. Amen to that. Kasi lahat tayo may natural space. Sir, sandal ka. Sa side. Sandal. Nasaan ang mga dikit pa. Dikit pa siya. Nasaan ang mga open space niyan? Unahin natin sa ulo. Leg. Batok. So dito ka. Next saan? Baywang. Saan bewang sir? Yes, yan, saan pa? Kita. Sa may ano, Palainuman. Sa alak-alakan. Then, saan pa? sako. Yes, dito sa Achilles, di ba? Yan yung pag tumba, prone, nakadapa eh. Pag nakasupine, ganyan. So, ganun. So, gloves, okay? So, yung medical, nasama na. Next is yung foot protection natin. So, hindi tayo pwede pumasok o umano ng mga nakatsinelas. Sa atin sa Antipolo, ang daming rescuehan. Dumuduty sa ambulansya, mga naka-short, naka-tsinelas. So, naaawa ako, kanila sila naman yun eh. Ang naaawa ako yung mga bata na tinuturuan nila. Kasi na-expose na sa mali. May passion na yung bata eh. Ba't hindi pa natin turuan ng maayos? Eh tayo, kakamatay lahat eh. Matanda na tayo eh. Eh, ituturo mo yung kaalaman na mali. Di paglaki nun, yun na i-adapt nun. Hindi na akong babanggit ng rescue na ako sino ha. Ang daming ganun. Dito sa Antipolo, mga naka-duty, naka-short, tapos naka-chinelas pa, tapos yung training nila, yung protege, naka-ganun din. Siyempre, yun ang ano eh. Model. Yes, yes sir, di ba? So, wag naman sana tayo. Then last, ano natin is yung fall arrest. Itong mga harness natin. Dito sa West, so lahat yan, pini-physical inspection namin. Even the rope. So, yung rope namin, pagka tinetest namin o physical inspection yan, kailangan yan, laging bilog. Laging bilog yan. Hindi pwedeng mabali. Pag may nabali na dyan, worn out na yan. Re-request na kami. So, ganun yun. So, may tanong tayo sa PPE. Ano na hindi naintindihan? Oh, baka meron. So, ano yung mga PPE? Helmet? Goggles? Yung goggles, optional. Kung wala ka, basta nasa mata mo na, hindi mo pa makikita. Yung bagay, yung puwing nga, eh, no? Naandito na, hindi pa nakikita, di ba? So, helmet, goggles, gloves. Siyempre, yung tactical natin. Siyempre, pants. So, kasi dati, lagi kami yung unang lumabas yung tactical pants. Yung isang klaseng ganito. Yes, sir. Yung maraming kulay. Yung unang mga 2009. Eh, halos lahat na nakaganon. Hindi na ako nagsuot noon. So, more on tactical na yung ganito, mga mabilis matuyo. Yung ganito. Parang satin lang. Yung tag-ulan ng operation. So, body temperature mo pa lang, Natutuyo na siya. Okay. Then, yung ating sapatos. Then, harness. So, yun yung mga ano natin. So, pag lalabas ko kayo ng harness nyo, then, iaano natin tong belay doon, then, saka stopper. So, element ng tower natin, jump master, stopper, belayer, Belay.
belayer. 4. So, yung mga na-tying, so pag nag-rope course kayo, na rope training tayo, doon na natin lahat ibibigay sa inyo. Pero dito, more on kung ano lang yung kailangan natin. Okay? Mga sir, ano yung mga mortal sin sa rope? So kami sa 8070, tinuruan kami ng maayos. Kaya natuto kami ng maayos. Kasi sabi nga nila, ang igagaling ng estudyante ay sa magaling na teacher. Teacher. Parang ganun yung sinabi ko kanina. O ano na matutunan ng bata, di ba? Oo, yun na yun. May hirap ng baguhin yun. Kahit mapunta sa ibang grupo yun, wala na. Ang hirap ng diretsuhin yun. Dahil yun na yung naturuan niya. Okay? So, punta tayo dun sa gamit. Yung gamit dito ay naka-account kay 8070. So, anything na mawawala dito, babayaran ni 8070. So, hindi naman mayaman yung mga miyembro ni 8070. Nagpaparapol lang kami para magkaroon ng Gamit. So, yun lang. So, kaya minsan pagka yung nagjo-duty na kayo, merong minsan talaga na may lalagay mo sa packet yung carabiner. Ang isang carabiner may 1,000. So, yung bakal. So, kaya yung mga gamit na makikita natin dito, lalo't nakasuot na sa client, minsan yung client na overwhelm mo, yung adrenaline nila, naitatakbo nila dyan. So, kailangan, bago lumabas dito sa ating perimeter, o dito sa ESR, Na-check. masecure na natin. Lahat. Ano man. So, next is yung ating, ano pa ba, ito lalagyan natin ng mga matting. So, matting din doon, para hindi sila yung proteksyonan yung tao. Ang poproteksyonan doon yung lubid. Okay? Never tumungtong si 8070 sa rope. Pinagmamalaki ko sa inyo yan. Kasi nung nagte-training kami sa Bulacan, bawat tungtong ng participant napupusap. Kung ako tumungtong, 10 pusap. Pangalamang tumungtong, 20 pusap. May naano ako, nung nagturo kami sa San Isidro noon, 120. Baka may nakakilala kayo sa ULDA. 120, hindi naman kaya yon. Ang ginawa, para sabi nung instructor namin, ganun, kahigpit. Ang instructor pala namin si David Kahan. Isa sa trainer sa Swiftwater Rescue na nag-train sa Malaysia. 3 lang sila dito. Makati Rescue, Nabsog, saka siya. Pero ngayon marami na. Pero nung time namin, 2009, 3 pa lang sila. Una pa siya kay Dr. Esquera. Yun sa Wisar.